Good morning everyone. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada. Para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga, welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Magandang umaga, Kuya Cesar Sanchez, Kumaring Ami Santos, Ate Ading and Kuya Dante Henido, Ate Nelia Ramos, welcome po sa ating pag-aaral. Samahan po ninyo ako sa talatang ating pagbubulayan. Matatagpuan po in the book of Matthew, chapter 10, verse 10. Ganito po ang ating mababasa. New Living Translation. Don't carry a traveler's bag with a change of clothes and sandals or even a walking stick. Don't hesitate to accept hospitality because those who work deserve to be fed. Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang banal na salita na sa umaga pong ito'y ating pagbubulay-bulayan. Mga kapatid, in our journey through life, I have learned that there are two types of people. Dalawang uri ng tao na nagbibiyahe sa buhay at kung papaano sila magbiyahe. Una, ang unang tao, yung tinatawag na the underpacker. Underpacker. Sila po yung kapag bumiyahe sa buhay, ay bibit-bit lang ng kung ano ang kanilang madadala, pero pagdating nila sa destination, marirealize nila, bakit ito lang? Sana dinala ko to, sana dinala ko yun, sana hindi ko kinalimutan, no? At ako po ay lagi nagbibiyahe. Pupunta po ako sa iba't ibang mga probinsya when I was in the Philippines or even here in Canada. Na-invite po ako sa ibang mga lugar para magsalita. Ang madalas po na nag-iimpake ng aking bagahe ay ang aking may bahay. Kasi more or less, alam ni Mrs. magaling po ang babae paano mag-impake. I don't know kung yung mga kakilala yung babae, gano'n, ano? Pero yung wife ko po, alam niyang pagsiksikin, tiklupin, pagkasyahin, sa maliit na bagahe ang napakaraming mga bagay. Pero kung ako po masusunod, talaga minsan kung ano lang yung sabi ng misis ko, ito ang pantulog, ito ang panglakad, ito ang pampasyal, ito ang gagamitin mo pag speak mo, pag ikay magsasalita na, kumpleto po yun, no po. At ako po mga kapatid, kung ako lang masusunod minsan kung ano nga yung suot ko, yun na rin yung gagamitin ko. Yun na rin minsan ay pinantutulog ko. No? Kabilang po ako to sa mga underpacker. Pwede po ako ng konti lang andala. No? I will just carry simple things, little things as possible. Pero ang problema nga po doon, pagdating nyo ron, may mga unforeseen things na nangyayari at ito nagiging cause ng pagsisisi. Bakit hindi ko ba dinala ang bagay na yon? Alam niyo po, lagi po akong may bit-bit na CPAP machine. Natutulog po ako, may machine ako nagbabara po kasi yung aking air passage kapag ako'y natutulog. Kaya ako naghihilik ng malakas at may tendency na hindi na po ako magising, no, sa pagtulog. Kaya lagi ako may dalang CPAP machine at kasama po yun sa aking bagahe. At minsan nakakadagdag yun ng extra baggage kapag ako po ay magta-travel. Kaya most of the time, yung mga bagay na sa tingin ko ay hindi ganun ka-essential, hindi ko po yung dinadala. So, yun po yung isa sa klase ng mga traveler, the underpacker. Meron naman pong ikalawang type, ito naman po yung overpacker. Ano naman yung overpacker? This person will pack every single little things that will make the trip seem as if they never left the home at all. Alam niyo po, ang isa sa kilala ko pong ganito ay si Ate May Capillar. Siguro kung nakikinig at nanonood si Ate May Capillar sa atin ngayon, mag-a-agree naman siya. Napakasarap kasama po sa camping o sa mga lakaran itong si Ate May Capillar. Asawa po siya ng aming Pastor L. Capillar. Kasi po, talaga po, pag nag-camping, lahat ng bagay dala ni Ate May, parang hindi ka umalis ng bahay. No? Minsan, dinayo namin siya dun sa campingan. Lahat, no po, nandun lahat. Aerobed, heater, kalan, lahat ng pwede mong hanapin. Kasi nga po, they are prepared for every type of weather. They are prepared for any event, unexpected disaster. And on top it all, they must completely clean, organize, inaayos ang bahay bago umalis, and they might never make it back. And some would see that everything is well packed and well organized.
Well, kung sino man po kayo sa dalawang taong ito, whether you are an underpacker or overpacker, gusto ko pong malaman ninyo na sa buhay espiritual, ganito rin. May mga tao, wala akong problema mag-overpack ka. Wala akong problema mag-over-baggage ka kung talagang kailangan mo yan. Kung kailangan mong dalahin yan, dalahin mo yan. Pero mga kapatid, pagdating sa buhay espiritual, may paalala ang ating Panginoon. At ang paalalang ito ng Panginoon ay ang talatang ating binasa. At ito po yung tinatawag na overpacking of baggage spiritually. May mga tao na overpack ang baggage sa spiritual. At punong-puno po ang kanilang buhay ng mga unnecessary items, things that they hold on to that weigh them out. Sometimes I have to just take a deep breath and unpack certain things and start to lighten my load. Kapag ganun tayo sa spiritual, mga kapatid, pakinggan natin ang payo ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, Matthew 10:10, take no bag for your journey. Sa ibang translation, don't carry a traveler's bag with a change of clothes and sandals. Don't overpack. Ito po yung salita ng Panginoon nang isinugo niya yung 72 ng dala-dalawa. Huwag kayong magdadala ng anuman sa buhay na ito. Kung saan kayo mapadpad, tumuloy kayo sa bahay, patutuloyin nila kayo. Pero sa buhay espiritual, mga kapatid, we can apply it. Ang konteksto po nun, mga kapatid, do not worry about your life here on earth. Di po ba? Paglingkod ka ng Diyos, sinugo ka ng Panginoon, bahala ang Diyos sa'yo. Sabi ng Panginoon sa Matthew 10:10, don't hesitate to accept hospitality. Sinugo po tayo eh. At ito po ay pinaniwalaan ko, pinanampalatayanan ko, patotoo po ang Diyos dito. Totoo po ang pangako ng Panginoon na ang mga lingkod ng Diyos hindi po kailanman pinababayaan. Dito po sa Winnipeg, spoiled pa nga po kami. Spoiled po ako bilang pastor dito eh. So literally, yun po ang gusto na sabihin ng Panginoon at ito ang konteksto ng Matthew 10:10. Pero kung titingnan po natin out of context marahil, ipinakikita rin ng Panginoon na sa buhay espiritual, in your journey through spiritual life, may mga bagay na kailangan kang iwanan. May mga bagay na huwag mong dalhin sa iyong journey sa Christian life dahil it will tear you down. Magpapahirap lang. Sa araw-araw na buhay na tinatakbo natin, mga kapatid, bakit yung iba tila lumalakad sa buhay pananampalataya ng bigat na bigat? Ang dahilan po kasi napakarami nilang pasan. Kaya po sinasabi ng Panginoon cast your burdens upon me. And I will carry the extra baggage. I want you to cast all your cares upon me. God has an amazing journey planned for you and me. But in order for us to experience that amazing plan, you got to let go of some baggage and travel light. Amen? Pakinggan natin ang salita ng Panginoong Jesucristo. Pack light. Let go of some of your extra baggages. And I want you to enjoy the journey that I have for you. Ano-ano po itong mga extra baggages na ito? Mga kapatid, magsimula tayo mag-enumerate ng iba. Ano yung mga bagay na paggising mo pa lang sa umaga, tila napakahirap mong tumayo at hirap kang bumangon? Baggage ang tawag doon. Yung bang tipong pwede ka naman magsimula ng isang magandang araw, magsimula ng buhay na may kapayapaan, pero hindi mo masumpungan, hindi mo makita nasan yung kapayapaan kasi meron kang baggage. Na kung iyo lamang iiwanan yung baggage na yon, huwag mo nang isama sa iyong journey sa kinabukasan. O kaya matutulog ka ngayong gabi, iwanan mo na ngayon sa Panginoon at sa paggising mo sa kinabukasan, huwag mo nang dalahin, you will have a kind of life na magaang at payapa. Ano-ano ang mga halimbawa ng spiritual baggages
baggages na ito. So many times, we hold on to our hurt. Yung hurt na yan, dala mo na kahapon, dadalin mo pa ngayon. Dala mo na nung isang taon, 365 days mong pasan-pasan. Dala mo yung pain. Dala mo yung doubt. Dala mo yung jealousy. Dala mo yung guilt. Dala mo yung shame. Dala mo yung fear. Dala mo yung anger. Dala mo yung insecurity of all kinds of issues. And those things can weigh you down. At kung i-analyze natin mga kapatid, huwag kang magagalit. Pero those things are unnecessary. Hindi ka maging mapayapa. Punong-puno ka ng selos, ng inggit. Yung kinaseselosan mo at kinaiinggitan mo, tulog na. Masaya. Pero ikaw, hila-hila mo, pasan-pasan mo ang extra baggage na ito. Punong-puno ka ng takot. Natatakot ka sa maraming bagay. Natatakot kang nakawan ka, natatakot kang lokohin ka, natatakot kang dayain ka, at kung ano-ano pang kinatatakutan. And most of the time, ang kinatatakutan natin hindi naman nangyayari. Baggage po yun eh. Hindi po ba? Galit, insecurities, at kung ano-ano pa. Mga kapatid, it is unnecessary. In all of these situations, ang sabi ng Biblia, we can let it go. Let it go. Let it go. Ay, iba po yata yun, ho? We can clean it out and move on and leave it behind. Travel light. May mga bagay lang po talaga naman na pwedeng dalhin sa buhay na ito eh. At yung mga bagay na yun ay yung mga necessary. Yung mga importante. Oh. Kailan kayo recently naglinis ng bahay? Nung nag-deep cleaning na tawag. Yung pong naglinis ng closet. Minsan tingnan nyo yung closet nyo, punong-puno. Pero be honest, ilan lang dun yung nagagamit ninyo? Ilan lang yung, ako siguro, kung napapansin nyo ako mga kapatid, araw-araw nasa tinig ng pag-asa ako eh. Alam niyo po ang misis ko, iba style pagdating sa pag-aayos ng damit. Alam niyo po yung misis ko, magbibigay lang po sa akin niya, kung naobserbahan nyo, no? Siguro po ang t-shirt ko, mga 7. I have 7 t-shirts. Iba-iba kulay, iba-iba yung design. Ito po iba rito, ay bigay pa sa akin, way back siguro, mga year 2011, 2012, may mga dala pa nga ho kami galing Pilipinas eh. Pero ang style ng misis ko ganito. Bibigyan ako ng 7 t-shirts niyan. At yung 7 t-shirts na yon, yun ang palit-palitang susuotin ko araw-araw. Kaya kung maobserbahan ninyo mga kapatid, halos pare-parehas lang yata yung suot ni Pastor Camia. Kasi sa loob ng isang linggo, makikita nyo suot ko lahat yung iba't iba na yon. Pagdating ng Monday, magsisimula na naman ako, palit-palitan lang yun. Puro ganun lang yun, yung mga kulay na yun. Ang style ng misis ko, kapag kumupas na po ang mga t-shirt na ito, lahat yon i-impake niya. Tapos, dadali niya po sa mga Value Village o kung saan man na donation. Tapos maglalabas na naman siya ng another 7 pieces of shirts. So yung mga luma, tinatapo na po yun or either ibinibigay sa ano tawag doon, yung Diabetic Society, sa thrift store, dinadala na po yun doon. Hindi na po para ipunin, pero may mga tao, hindi na nila ginagamit, hindi na po nila kailangan, and yet nakasiksik pa rin sa isang bahagi ng kanilang closet. Ganon din sa buhay. Mga bagay na hindi kailangan, mga bagay na hindi makakatulong, and yet pasan-pasan pa din. At minsan, ganon din naman ako eh. Aminado po ako dun. I noticed I had held on to items that were no longer used or of no value in my life anymore.
The question is, why did we keep them? Because we paid too much attention or we paid too much for them. Nagbayad tayo doon ng mahalaga eh. At dahil nagbayad tayo, mahal yun, kinikip natin. Ganon din sa emosyon. Ganon din sa spiritual. Dahil you paid too much to that emotion, you keep it hanggang ngayon. You kept it and you don't want to let it go. Gaya na lang halimbawa ng galit, ng anger. You have paid too much emotion. Kaya hindi mo mabitaw-bitawan. Ano sinasabi mo lagi? Hindi, nasaktan ako eh. Hindi, ginawa niya sa akin to. Hindi ko siya mapapatawad because you paid too much emotions. You invested too much emotions. Hindi mo to ma-let go. Di ba ganun din naman kapag pinagtaksilan ka, sinaktan ka, pinaluha ka, naka-experience ka ng matinding takot, yung emotions na yon, because you paid too much emotions, you don't want to let it go. Hindi po ba? So ano po nangyayari? Ano po ang tawag doon sa mga nag-iipon ng mga bagay na hindi niya kailangan? Ang tawag doon, hoarder. Hoarders. Alam niyo po, marami rin po mga taong emotional and spiritual hoarders. Mga emotions na hindi natin kailangan pero hino-hoard natin. Just as we can become hoarders of all sorts of stuff, many times we can become spiritual and emotional hoarders. Maybe sometimes we use the extra baggage to hide behind because we feel inadequate and we feel insecure. We find it so difficult to let go of old habits, of old mindset. Kahit na po ano yung mga bagay na ituro ng ating mga pastor, kahit na po sinasabi ng Biblia na ganito ang dapat nating gawin, so ang ginagawa po natin pansamantala, itinatabi lang natin yung ating mindset sa closet, pero kalaunan, ilalabas pa rin natin, at yung mga aral ng katotohanan ang siya nating ini-etchapuera. Sabihin nyo sa akin, be honest, o sabihin niyo sa inyong mga sarili, ano yung mga extra baggages spiritually na nandyan pa rin sa inyong mga closet na hindi nyo mabitaw-bitawan. It may not be emotional or emotions, pero minsan yung mga old mindset na things that keep you from moving and grow spiritually. We find it so difficult to let go itong mga habits na ito at old mindset na ito. All the while, the Holy Spirit is trying to get us to unclench our tight-knuckled fist, to let go of the things that we are holding us, that are holding us back and weighing us down, but so often we just can't let go. Why? Because ang pakiramdam natin, we need them. We need them just in case. The question is, in case what? Kailan mo kailangan? Kailan mo kailangan ng galit? Kailan mo kailangan ng selos? Kailan mo kailangan ng ang sama ng loob na dala-dala mo? Hindi mo na yan kailangan. Let it go. So, with that in mind, I want to encourage you to leave a few things behind in order to step into the great destiny that God has for you. There are things that we need to leave behind. And the first thing na gusto kong pagbulayan natin is the baggage of unforgiveness. Alam niyo po mga pastor, mga kamanggagawa, sa panahon natin ngayon, ang mundo ay punong-puno ng unforgiving spirit. Ito pong isinesermon ko o binabahagi ko ngayon, pwede na pong pang-sermon, panlinggo ito ng mga pastor. And let us challenge the congregation. Napakarami pong ganito, linggo-linggo nasa loob ng simbahan, o kung hindi man linggo-linggo sa simbahan, kasi ngayon bawal na eh.
o linggo-linggo ay nag-a-attend ng service, worship service online, nakikinig ng salita ng Diyos halos araw-araw, pero hindi mabitaw-bitawan ang bagay na ito. Hindi magawang magpatawad kasi hindi nga po ito madali. Pero alam niyo po mga kapatid, when it comes to forgiveness, ang sabi po ng banal na kasulatan, kailangan natin itong gawin. Do not wait for a feeling. Forgiveness is not a feeling. It is a choice. Refuse to hold anything against anyone for any reason. The word says, don't let the sun go down on your anger. Ano pong ibig sabihin nito? Don't let the sun go down because we are not wired to hold grudges through the night. Let it go. It's a choice. And take note of this, it is a gift we've freely received from God. Ang pagpapatawad ay malaya, libreng ibinigay sa iyo ng Diyos. Ang tanong, ba't ikaw hindi makapagpatawad? Ba't ikaw ang tigas mo? Hindi, I will only forgive on my term. Tama yun. Wala namang pwedeng pumilit sa iyo magpatawad eh. Wala namang pwedeng magtulak sa iyo para magpatawad kung hindi ikaw. And it is a choice from you. That is why in the middle part of the word forgiveness, you can find the word give. Forgive. It is a gift. And if you will choose to give this gift and leave unforgiveness behind, you will begin to step into your destiny, carefree, light-hearted, and happy. Kuha niyo po. Kapatid, baka naman nagbibiyahe ka sa buhay ng dami mo pang hindi pinapatawad. Alam mo ba na parang multo yan na hindi aalis, babalik at babalik. Kasi hindi mo pa nile-let go eh. Sa bagahe mo, may special place pa nga siya eh. Yung lugar kung saan nandun, yung alaala, yung mga gunita ng mga bagay na ginawa sa iyong masakit. Kaya di mo mapatawad. Eh tanong, sino ba ang hindi nasaktan? Lahat ng tao rito sa mundo nakaranas ng pain of some sort. But bakit sila nagagawa nilang magpatawad? Minsan nga tinanong ko nanay ko eh, naisan kayo humugot ng pagpapatawad sa tatay sa kabila ng ginawa sa inyo ng tatay? Wala na po yung tatay ko, namatay na po siya eh. Hindi ko naman siya nilalako para sa bagay na ito. Pero gusto ko lang sabihin na lahat ng tao nagkakasala eh. Nakagawa po tatay ko ng kalokohan sa nanay ko. Hindi lang isa, hindi lang dalawa. Maraming pagkakataon. May time nga, nasa hospital lang nanay ko, nag-aagaw buhay. Kausap pa ng tatay ko yung kanyang chicks. Nalaman namin yun. Hindi po ba? Pero sa kabila nun, ang nanay ko, lagi niyang sinasabi, huwag kayong magtatanim ng galit sa tatay niyo. Tatay niyo siya, patawarin niyo siya. At yun po ginawa namin bilang mga anak. Kasi yung nanay ko na higit na nasaktan, nagawang magpatawad, kami pa. So tayong lahat ganun. Ano po? Hanggat merong isang lugar sa ating bagahe na may nakatagong unforgiveness, mamumuhay ka ng laging may pagdududa, mamumuhay ka ng laging may galit, mamumuhay ka ng laging puno ng kaguluhan. Amen? Marami po itong mga bagaheng ito at kung iisa-isahin ko po ito, makaho, gabihin tayo. So subukan po natin, bawat araw, dumiskas po tayo ng mga baggages na ito. So, unahin lang po natin yung forgiveness, unforgiveness. Bukas po, iba naman. Pero gusto pong wakasan ang message na ito
sa paalala ng Panginoong Hesukristo in the book of Matthew chapter 6 verse 25 hanggang 34. Sabi ng Panginoon, Matthew 6:25 to 34. Therefore I tell you, do not worry about life, what you will eat or drink, or about your body, what you will wear. Is not life more than food, and the body more than clothes? Look at the birds of the air. They do not sow or reap or store away in barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not much more valuable than they? Can any one of you, by worrying, add a single hour to your life? And why do you worry about your clothes? See how the flowers of the field grow? They do not labor or spin. Yet I tell you that not even Solomon in all his splendor has dressed like one of these. If that is how God clothes the grass of the field, which is here today and tomorrow is thrown into the fire, will He not much more clothe you, you of little faith? So do not worry, saying, what shall we eat? Or what shall we drink? Or what shall we wear? For the pagans run after all these things, and your heavenly Father knows that you need them. But seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own. Amen? Challenge, travel light. Leave the extra baggage behind. Tuloy po natin to bukas. Magandang talakayin ho. Pero again, ngayon, kung meron kang unforgiveness sa iyong bagahe, bago ka matulog, kung ikay taga Pilipinas, bago ka matulog ngayong gabi, anong dahilan ba't hindi mo mapatawad ang taong yan? Tanggalin mo na yan sa bagahe mo. Travel light. Amen? So mag-pray po tayo mga kapatid. Panginoon naming Diyos na makapangyarihan, tulungan mo kami na mag-unload ng mga bagay na hindi namin kailangan sa buhay. Tulungan mo kami na alisin at huwag bitbitin ang mga ekstrang pasan. Mabigat po ito, nakakapagod, nagbibigay sa amin ng espiritual na kawalang gana. Tulungan mo po kaming makapagdesisyon na bawasan ang mga pasan na ito. Tulungan mo po kami na sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong Santong Espiritu ay makapamuhay ng walang mabigat na pasan. Tulungan mo kaming ipagkatiwala ang lahat ng ito sa iyo na handang tumulong para kami ay makapamuhay ng may kapayapaan. Dinadalahin ko po sa iyo ang aking mga kapatid, Panginoon, ang iba't ibang pasanin sa buhay, ang iba't ibang mga dalahin. Maaaring ito'y may kinalaman sa pisikal na karamdaman, maaaring ito'y sa emosyonal na mga pasanin, o yung iba'y material na bagay, financial, o anumang mga nakapagpapahirap. Tulungan mo po ang bawat isa. Kung ito'y may kinalaman sa relationship, mamagitan ka, Panginoon. Kung ito po'y may kinalaman naman sa mga bagay na material, tulungan mong makita nila na you are the great provider. Sa umagang ito, Panginoon, gusto naming simulan ng araw nang merong kapayapaan sa puso at pananampalataya na ikaw ang aagapay sa mga lakad namin sa buhay na ito. Pagpalain mo po ang mga kapatid kong nakikinig ngayon, anuman po ang kanilang kalagayan sa buhay, nasaan man po sila. Ipadama mo po sa kanila, Panginoon, na kasama mo sila sa kanilang mga pagdadasal ngayong umaga. At bigyan mo sila ng kapayapaan sa mga magpapahinga ngayong gabi na masumpungan nila na ang kapayapaang nanggagaling sa iyo na hindi kaya ng aming isipan ang siyang tataglayin ng bawat isa sa amin.
Sa iyo po, Ama, ang lahat ng kapurihan. Ito po ang aming samo at ang aming dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen and amen. Magandang umaga mga kapatid. Good morning po kay Kuya Larry Montiliano, kay kapatid na Lani Tulagan. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa, kapatid. Kay Kuya M.A. Paredes, magandang araw po sa inyo, at kay Tita Mildred Paredes. Ganon din po kay Ate Tess Asturias, magandang gabi sa inyo dyan. Pagpalain kayo ng Panginoon. Kay kapatid na Darren Sakdalan at kay Marlet, magandang umaga mga kapatid. Kay Ate Carolina Bukiran, mapagpalang araw po sa inyo. Sa Pastor Ombi Lontok, magandang araw po Pastor. Pagpalain kayo ng Panginoon. Kapatid na Bing Orduan, kapatid na Sani Tibayan, ang kapayapaan nawa ng Diyos ang sumainyo at bigyan kayo ng masarap na pagtulog ngayong gabi, kapatid na Sani. Kapatid na Erwin Matusok, magandang araw. At patuloy pong panalangin din kay Nanay Oleng Purifikasyon. Panalangin po yan ni Nanay Belen Olais. Magandang araw po, Nanay Belen. Pagpalain kayo ng Panginoon. Kay Ai at Eric Advincula, pagpalain kayo ng Panginoon. Kay Ate Nora de la Cruz, kay Kuya Nick at Ate Betty Bautista, magandang gabi sa inyo mga kapatid. Kay Pastor Edu Samaniego, magandang araw po Pastor. Dalangin ko po na pagkalooban ka na ng Panginoon at siya niya ng inyo pong makakasamang sanggol sa inyong buhay. That is my prayer for you. Lagi ko pong hiling sa Panginoon yan. Kapatid na Elmer at Laila Presa, pagpalain kayo ng Panginoon. Ganon din po kay Atinelia Ramos. Atinel, good morning po sa inyo. Mga kapatiran natin sa Los Angeles, California, pagpalain po kayo ng Panginoon. Ati Myra Paredes Libertino at ang mga kapatiran natin sa Aristocrat Restaurant. Brother Dong Calunya, pagpalain po kayo ng Panginoon. Ganon din po si Nanay Crisanta Saria, pagpalain po kayo ng Panginoon. Ate Marie Cruz at Kuya Manix Cruz, good morning po sa inyo. Kuya Rodante Kerubin, Kuya Eric Maines, kay Kumaring Ami Santos, kay kapatid na Marinel Baldonasa, magandang araw po sa inyo. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Sana po lagi namin kayong makasama. Kapatid na Alice Lumbres, ayan, nakakabasa po ako ng word na nakaka-relate ako. Marami na po yung nabasa ko. Actually, ako po nakaka-relate sa atin po pinag-aralan. So, ayan, Ate Vanji Magnaye, kapatid na Laila Lontok, good morning Ate Lai. Ayan, Ate Evelyn Cameros, magandang araw sa inyo. Kapatid na Zen Paus, si Mary V. Frias, magandang araw. Si Annabel Cuenca, Bel, magandang araw sa inyo. Ayan. Si kapatid na Emil Serrano, magandang araw po. Marami pong salamat pala sa bumati sa birthday ng aking may bahay. Ayan. 4 na araw pong celebration kay Mrs. Camia. I hope napanood nyo sa YouTube, no po? 4 na araw siyang idinedate ng mga importanteng lalaki sa kanyang buhay. Una po, yung si Ruben, yung aking pangalawang anak. Yung sumunod, yung bunso. Noong isang araw, si Yenyen. Ngayong araw, mapapanood nyo yung date namin ni Dang. Ano po, mamaya akong konti. Lalabas na yung sa iyo. Lumabas na po yata. Napuntahan nyo po yung YouTube channel ko. Mapapanood nyo po yung date namin ni Mrs. At bukas po naman, ipapalabas po namin yung special na pagbisita ng mga kaibigan po, nung Sunday, birthday celebration po niya. Sinorpresa po kami ng mga kaibigan niya, ng church, nung ilang miyembro ng church. Yan. So, mapapanood niyo po yun sa aming YouTube channel. Ate May Di Guzman, good morning. Ayan, si Ate Nelia Nasaire, magandang araw. Si Ate Delia Magkawas at si Kuya Ban Magkawas, good morning sa inyo. Si kapatid na JR Kunanan, JR, ilang araw na lang? 24 na, 5 araw na lang, JR, sold na. Ayan. So, naka-quarantine to si JR dito sa Canada. So, yan. Pastor Wambi, magandang araw sa iyo. Ate Heidi Mejia, good morning. Ate Joy Reyes,
Ma'am Jo Kalanog, magandang araw po sa inyo, at Ate Telly Hernandez. Marami pa pong naunang mga nag-comment, nalampasan na po yung iba. Si Lily Camielu, si Bunso, lagi po yung nanonood, no? Yung pinsan ko. Si Ate Judith Advincula, lagi rin po yung nanonood. Mga nalalampasan na po eh. No? Si kapatid na Ruben Manabay, si Ate Yoli Kerubin, ayan. So maraming pong salamat sa lagi ninyong panonood at pagsuporta. Ilan lang po yung nabasa kong pangalan, pero ang nakita ko pong nanood ng live ay mahigit pong 70. Pasensya na po kayo, hindi ko po lahat nababasa. At Hilda Mendoza, magandang araw po sa inyo mga kapatiran sa Fox Creek. Again, anniversary kahapon po ng Calgary Unida Christian Church sa pangunguna po ng Pastor Raymond Makatumpag. Ang naging speaker po nila ay ang Pastor Ruben Del Rosario. Po, gusto ko po sanang pumunta doon sa anniversary na yun, pero alam niyo po talagang hindi pinapahintulutan ngayon ang mag-travel from province to province because of the pandemic. Ngayon po dito sa Manitoba, napakadami na po ngayon. Mahigit na po yatang 300, kung hindi ako nagkakamali, o baka 400 na yung infected. Dati po 0 na. Pero ngayon, padami na ng padami. Kaya, isa lang po ang pinapaalala rito, mag-ingat, magsuot ng face mask. Sa susunod pong linggo, lahat na po halos ng store required na naka-face mask kapag pupunta. Kaya, yun lang po, paalala. Lilipas din po ito, pero meron tayong parte para ang pandemic na COVID na ito ay huwag nang totally kumalat. At yun po ay sa pamamagitan ng ating mga pag-iingat. Hindi po ba? So again, bukas po, makikita niyo po muli ang inyong lingkod dito po sa Tinig ng Pag-asa. Hanggang sa muli mga kapatid, ang Diyos ng kapayapaan ang patuloy na sumagana sa ating mga buhay. God bless everyone.